sa San Juan City, nagtipon-tipon ang mga pro Duterte, no? Mga pro Duterte supporters, ay iba-ibang grupo 'yon. At sa pagtitipon kanina, ah, ano doon, ang pinatampok doon ay ang pamumuno ni Baste. Si Baste ang pinili nilang mamuno sa bagong binuo nilang koalisyon. Ang tawag ng koalisyon na binuo kanina ay RAGE. Kakatawa nga eh. Ah, Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Paano naman ang Duterte magiging para sa good governance at accountability? Ano nga ang kanilang pamamahala eh? Ano bang nangyari sa panahon ng Duterte? Patayan dito, patayan doon. Yung mga korupsyon, nakawan. Hanggang si Sara na maging vice president, grabe ang mga korupsyon. Tapos sasabihin mo good governance. Tapos accountability daw. Ayaw nga nila na si Duterte panagutin sa mga ginawa nitong krimen. Ayaw nila na si Sara harapin ang impeachment. O paano mo nasasabing accountability? Yung mga sinabi na ni Baste, mga ano na yon, kung sa kung sa ano mga kabunyog, below the belt na, sobra na. Sobra na yung mga sinabi. Actually, nitong nakaraang mga araw, makikita mo, grabe na ang propaganda ng mga pro-Duterte. Masyado ng masyado ng bastos. Katulad nung isang yung DDS na nasa Dubai, Iloy Bugris ba yun? Grabe, sobrang bastos. Natutuwa naman ang mga DDS doon. Pati sila Sara, hindi naman yun pinagsasabihan. Talagang mga kabunyog, grabe. Ang isang bagay doon na sabi ko, grabe ito. Sabi niya, isang ulo lang ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Grabe. Kumbaga, ano ba yan? Kung titingnan mo, mga kabunyog, actually, grabe na. Dapat sa parte ng administrasyon, hindi na nila palampasin to. Yun lang pagkakalat na patay na daw si Marcos, na ano daw ito, malala na ang sakit, stage 4 colon cancer, na confine daw sa hospital sa St. Luke's, hanggang tapos kinalat na nila, patay na. Nasa freezer na nga daw eh. Grabe. Ano yan? Kumbaga tapos ito naman ngayon, si Baste Duterte, hindi, hayag-hayagan niya, sinabi niya, si Bongbong, ang mga Marcos, ano yan, swindler. Ganun talaga yung term na ginamit ni Baste kanina, swindler. Kaya sa totoo lang, medyo ano na ito, grabe na. Habang nagsasalita, kumakain ng ngumunguya ng chewing gum. Talagang kumbaga, yung ugaling Duterte. Ugaling Duterte talaga. At ano ito, kaya lang talagang kanina sabi niya, ang mga Marcos, ano yan? Swindler yan. Swindler daw. Kaya, ano ito? Kung sa, una, mayor yan, mayor. Public, public official yan. Tapos ganyan. Grabe. Natutuwa siya doon. Sabi niya, yun daw ang nararamdaman niya eh. Natutuwa siya doon. Tapos yung mga supporters naman, tuwang-tuwa rin. Kahit yung yung nitong nakaraang mga araw, grabe yung mga pinupost ng mga DDS. Yung yung tungkol sa health, kalusugan ni PBBM. Ano na daw, malubha na daw ito. Tapos daw, marami daw pulis sa St. Luke. Pagkatapos, diniklara nila, patay na. Grabe. Kaya, kung titingnan mo mga kabunyog, mga kababayan, pang nakikinig ako sa kanya, sabi ko, ano talaga to? Duterte. Duterte. Ano yan? Bastos, mayabang, nagmumura, nagbabanta, yung digong style. Ano yan? Talagang, kanina, nagbanta siya sa, kanina, sa San Juan.
doon sa Club Filipino. Sabi niya, babawiin daw nila. Ang pagkakasabi niyang eksakto, yan, kinupya ko pa nga eh. Sabi niya, 2016, all over again. We will reclaim the country and bring it back to the people. Grabe. Babawiin daw nila ang kapangyarihan. Ha? Kaya ang panawagan niya, nagdeklara na daw ang kapatid niya, sabi niya, tatakbo si Sara, kumilos na tayong lahat. O yun, matindi. Talagang agawin daw ang kapangyarihan. Ang tinawag niya si PBBM na bangag, swindler, mga matitinding mga mga salita na hindi mo aasahan sasabihin ng isang mayor sa presidente yan. Sasabihin ng isang public official. Kaya ito mga kabunyog, medyo at yun nga ito, isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Sabi ni Baste, medyo na nahimik ako noong nakaraang mga araw. Pero ngayon, balik na uli ako, sabi niya. Sabi niya, nagpahinga lang ako. Pero, patay na uli kayo ngayon. Ang sinasabihan niya, binabantaan niya ang administrasyon. Nagpahinga lang daw siya ng ilang panahon. Pero, ngayon daw, patay na naman daw sila. Tuwang-tuwa naman yung mga supporters kasi yun yung gustong marinig ng mga supporters na palaban na si Baste, palaban na ang Duterte. Hindi natatakot, bastos, minumura si Marcos, ang administrasyon. Sila yung lumalaban sa katiwalian. Sila yung papanagutin daw nila ang mga dapat managot. Kailangan daw makuha nila ang poder sa gobyerno para maisaayos uli ang gobyerno, good governance. Kailangan daw mapanagot ang lahat. Akala mo naman sila malinis. Akala mo sila walang kasalanan sa bayan. Kaya nga matindi mga kabunyog, mga kababayan. Nagbuo sila ng kanilang koalisyon. Lahat ng grupo ng mga DDS binuo nila sa isang koalisyon, ang tawag RAGE. Naghahanda na sila para daw sa pagtakbo ni Sara. Simulan na nila kaagad, sabi ni Baste. At siya ang mamumuno, sabi ni Baste. Dati daw nanahimik siya, ngayon hindi na. Kung nakaraang mga araw daw na nahimik siya, ngayon hindi na. Lalaban na siya uli, sila. Isa lang daw na ulo ang kailangan nila. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Ngayon, ang dapat na nilang gawin, dahil nagdeklara na daw ang kapatid niya na si Sara, natakbo talaga, at talagang sila dapat ay magsimula ng kumilos. Ayun. Panawagan nila, kumilos na. Lahat ng grupo ng Duterte, magsisimula na daw silang kumilos. Kasi, babawiin na nila. Sabi niya, 2016 all over again, reclaim the country. Gusto nilang ulitin yung tagumpay nila noong 2016, nung panahon ni Duterte. Para magawa daw nila yon, hindi daw sila aasa sa mga politiko. Sa masa daw sila aasa. Direct uli daw sila sa tao. Ganun yung nila. Kung noon daw nagsimula sila, sa iilan lang sila, at saka mga sako lang ang ginamit nila, yung ginawa nila daw na estratehiya para manalo noon ang Tatay Digong nila, ngayon daw uli ang gagamitin kay Sara. Kaya, kumbaga ngayon, ang gagawin nila, direkta sila sa tao. At maaga pa, magsisimula na sila. Kung dati, nangampanya sila na kahit walang pera, dati daw nangampanya sila, walang mga tarpulin, sako lang. Yun daw uli ang gagawin nila. Babawiin daw nila uli ang puder. Yun. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog, isip
sumisigaw.